Bakit ka nag-aayuno? Mapagpalang araw ng Biyernes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Francisco at Santa Jacinta Marto, ang mga batang magkapatid na pinsan ni Lucia. Sa kanila nagpakita ang mahal na Birheng Maria sa Fatima. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan at nagtanong, May araw ng ayuno kami at ang mga Pariseo. At wala bang pag-aayuno ang iyong mga alagad? Sinagot sila ni Jesus, Pwede bang magluksa ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang nobyo? Darating ang panahon na aagawin sa kanila ang nobyo at sa araw na yun sila mag-aayuno. Magandang araw mga kapanalig, Father Vince po ng Society of St. Paul. Pumasok na po tayo sa 40 araw ng paghahanda para sa pagdiriwang natin ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Tamang-tama po ang tema ng ating Ebanghelyo dahil Biyernes po ngayon at ang topic po ay fasting. Fasting po ay permitted lamang to eat 1 full meal per day and 2 small other meals for ages 18 to 59. Nire-require po yan ng simbahan tuwing Ash Wednesday at Good Friday lamang. Ngayon po abstinence naman ay hindi pagkain ng meat o karne during the Fridays of Lent, ages 14 pataas. Ang tanong natin, sinong exempted father? Outside the age limits, those with health conditions, mga diabetic po, pregnant at nursing mothers. Ang pag-aayuno o fasting para sa mga Hudyo ay may iilang layunin. Una po, spiritual discipline po yan, pagsunod sa batas. Ikalawa rin po ay tandayan ng pagluluksa at pagsisisi. At ikatlo po, ito ay paraan upang hanapin ang Diyos at manatili ang relasyon nila sa Diyos. To seek God. Nasagot na po ng ikatlong layunin kung bakit hindi nag-aayuno ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Dahil kasama na nila ang Diyos. Ngayong Kwaresma mga kapanalig, pagnilayan din natin. Hinahanap din ba talaga natin si Jesus sa ating pakikiisa sa mga banal na gawain ngayon ng ating simbahan? O for show lang? Basta naabuhan, basta lang nakiprosesyon, basta lang nakipasyon. Sana makiisa din tayo sa mga pag-aayunong nais ng Panginoon na napakinggan natin sa ating unang pagbasa. Ang pag-aanin ang damdamin ng bawat isa, pakainin ang mga nagugutom, tulungan ang mga higit na nangangailangan. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, sa Kwaresmang aming ipinagdiriwang, maunawaan nawa namin ang kahulugan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at turuan kaming mapagnilayan ito sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.